Alam mo ba na ang wika ay integral na bahagi ng tao pagkapanganak niya? Integral dahil kakambal niya ito noong masilayan niya ang liwanag ng mundong ating ginagalawan. Sa paglipas ng panahon, marami na ang nagbago at magbabago ng panahon. Kasabay ng pagbabagong nagaganap, maging ang wika natin ay nagbabago din, dala ng makabagong henerasyon. Ang Pilipinas ay katulad ng karamihan sa mga bansa ngayon sa mundo na binubuo ng mga mamamayan na may iba't ibang nasyonalidad at iba't ibang wikang katutubo. Ang wika ay isang instrumento o kasangkapan sa pagbabahagi ng ating nadarama at kultura. Sa pamamagitan ng wika ay nasasalamin ang ating kultura ng mga taong gumagamit nito. Kaya, mapalad tayo dahil may sarili tayong wikang pabansa na daluyan ng karunungan daan tungo sa pagunlad ng bayan. Ipinalabas noong Disyembre 30 taong 1937 ng Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. Ginamit na batayan sa pagpili ang wikang maunlad sa kasayarian, mekanismo, literatura at ginagamit na nakararaming Pilipino. Ano nga ba ang sitwasyon ng ating wika sa modernong panahon ngayon? Sa paglipas ng panahon ay nagbabago rin ang ating wika. Sa paglipas ng panahon ay umusbong ang makabagong teknolohiya at isa ito sa mga dahilan kaya nagbabago ang ating wika. Paano ito nagiging dahilan? Sa panahon natin ngayon, lahat ng Pilipino, makabata o matanda ay gumagamit ng teknolohiya at na-influensyahan sila nito. Isa sa mga halimbawa dito ay ang pagkaumaling ng kabataan sa K-pop. Ilan sa mga kabataan ngayon ay mas pinagtutuunan ng pansin ang pag-aaral ng Korean kaysa sa paggamit ng ating sariling wika. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang nagiging mas moderno at mas kaugalian ng mga bagay ay nag-iiba o nagbabago, ganoon na lamang din ang ating wika. Sa panahon ngayon, marami ng salita ang mga naimbento ng mga tao at mga kabataan. Bagamat nagagamit na rin ang ating sariling wika, ito ay hindi na katulad ng dati. Ngayon ay naimpluwensyahan na ng iba ang ating pananalita at paraan ng paggamit ng mga salita. Habang mas tumatagal, ay mas tumarami ang mga nauusong salita na nagiging dahilan ng pagkadinig o minsan sa ating sariling wika. Iba't ibang salita na kadalasan ay hindi mawain kung saan nila. O ito ay magpapatuloy, baka tuluyan ng mapalitan ng mga makabagong salita sa ating sariling wika. Una, ang 1934 Konbensyon Konstitusyonal ay nagpasimula ng pambansang wika bilang isang sistema ng pamahalaan kung saan ang isang bansa ay nakakapit sa mga estado. Bawat isa ay may hawak na kapangyarihan para sa libutan pamahalaan na may pagtukoy sa mga lokal at pambansang patakaran. Dalawa, Ginoong Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas ay natupad na executive order bilang 210 na pinamagatang pagtatag ng patakaran upang palakasin ang paggamit ng Ingles bilang pangalawang wika sa sistema ng edukasyon. Ikatlo, inatasan ang Komisyon on Higher Education o CHED na suriin ang konstitusyon ng Pilipino, panitikan at gobyerno ng Pilipinas bilang mga paksa ng pag-aaral. Upang mapaulan ang wikang Pilipino bilang ating wikang pambansa, iminumungkahi ang mga solusyon. Imulat ng maaga sa mga kabataan ang paggamit ng wikang Pilipino. Kung maaari, ang mga programang ipapanood natin sa kanila ay gawin nating wikang Pilipino. Upang sa kanilang paglaki, ang wikang Pilipino ay maging kasual sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Upang mas lumalim ang kanilang pagsasalita sa wikang Pilipino at madagdagan ang kanilang vocabulary. Dalawa, maisagawang batas ang pagbibigay translasyon ng lahat ng mga dokumento sa wikang Pilipino. Kahit matataas ang paggamit ng wikang Ingles sa mga Pilipino, ang wika ay ginagamit natin sa araw-araw nating pagtutupad kalagdagan. Ito ay nagsisilbing tulay sa mga tao para sa komunikasyon. Nagiging madali sa atin ang magkaintindihan dahil sa wika. Mahalaga ang wika sapagkat ito ang pangunahing instrumento ng komunikasyon. Mahalaga ito para sa pagkikipagkalastasan.
Kung wala ito, hindi natin magagawang makipag-usap sa ating kapwa. Sa magitan ng wika, malaya nating maipakahayag ang ating ideya. Nagiging organisado tayo, ano pa't mayroon tayong mga batas, mga alintutulin, mga patakaran, at marami pang iba. Lahat ng ito ay posible dahil sa wika. Ang advokasya para sa pagpapahalaga at pangangalaga ng mga tradisyonal na wika. Una, paglikha ng kamalayan at pagpapalaganap ng kaalaman. Pangalawa, pagtataguyod ng mga hakbangin sa pagpapalaganap ng mga tradisyonal na wika. Ako, ikaw, tayo. Ating isang puso't isang buhay ang wikang Pilipino.